magsisimula na ba ang ikatlong digmaang pandaigdig? Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, biglang pumasok ang Estados Unidos sa eksena. Ang tanong, hanggang saan aabot ang digmaan na ito? Balikan muna natin ang ugat ng alitan. Noong 1979, naganap ang Iranian Revolution, naibagsak ang dating leader at napatatag ang Islamic Republic of Iran. Mula noon, sinimulan ng Iran ang suporta sa mga grupong tulad ng Hezbollah at Hamas na itinuturing na banta ng Israel. Ilang taon nang nagbabanggaan ng dalawang bansa, paulit-ulit ang airstrike ng Israel sa mga base ng Iran sa Syria at patuloy ang issue ng Iran tungkol sa kanilang nuclear weapons program. Ngayon, bakit nga ba nakisangkot ang Estados Unidos? Nitong mga nakaraang buwan, ilang beses na ring inatake ang mga base militar ng US sa gitnang silangan. Bilang matibay na kaalyado ng Israel, hindi nagatubili ang Amerika na protektahan ito. Sinimula ng US ang pagbomba sa mga military assets ng Iran habang nilalapit ang kanilang mga barkong pandigma at tropa sa rehiyon. Lalong nagiging mapanganib ang sitwasyon habang nagtitipon-tipon ang puwersa ng US sa paligid ng Iran at Israel. Pero paano nga ba pwedeng lumawak ang digmaan at maging sanhi ng World War III? Posible kasing sumuporta ang Russia o China sa Iran bilang sagot sa kilos ng US at Israel. Hindi rin malayo ang posibilidad na makialam ang NATO, lalo na kung maapektuhan ang mga kaalyadong bansa sa Europa. Kapag nagpatuloy ang labanan, maaring bumagsak ang oil supply, na magpapataas ng presyo ng langis sa buong mundo. Bukod pa rito, posible ring magkaroon ng malawakang cyber attacks at economic collapse na makaapekto sa bawat bansa. Ano naman ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Kung lalala ang digmaan, babagsak ang pandaigdigang ekonomiya, tataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin gaya ng gasolina at pagkain. Hindi rin malayo ang malawakang humanitarian crisis. Maraming pamilya ang mawawalan ng tirahan at kabuhayan. At higit sa lahat, pwedeng mabuo ang panibagong military alliances na muling magbabago sa balasin ng kapangyarihan sa mundo. Habang nag-aabang ang buong mundo, ang tanong, diplomasya ba ang mananaig o digmaan? Ano sa tingin mo? Mag-subscribe para sa mga update tungkol sa global conflicts.